Kidapawan, DXOM-FM, Coronadal, DXVPAM, Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang simbahan may moral nga obligasyon nga tamdon ang mga isyu sosyal nga nagatublag sa iya mga tumulo. Mga isyu sang kubos nga sama-sami hindi mabatian kag mahatagan sang igdalupangon. Sa sini nga kahimtangan, ang simbahan amo ang mangin tingog sang kubos kag mangin instrumento para mapalabot sa mga natungdan kag mga ahensya sa gobyerno ang problema sang katilingban. Nagahatag sang mga pagtulunan sa mga tumulo sa ila katungdanan bilang mga binunyagan nga mangin instrumento kag mangin tingog sang kubos para sa pagbag-o sang katilingban. Amo ini ang sadsadan sang aton programa Tingog sang Kubos. Kag karon, yari ang inyo mga alagad. Tingog sang Kubos. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat mayroong mga pusong nagdurusat namamanglaw. Mayong aga sa aton mga kauturan. Welcome sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Kamusta na ang aton nga mga kauturan all over the Diocese of Bacolod kag sa malabutan sang sining Waragwagan, DYAF 1143 CMN Bacolod. Isang nakapiig, June 15 mga ka-AF, Lunes nga adlaw sang aton nga pagpangalagad sa sining tuig 2026 kag sa gihapon ini ang inyo alagad Raymond Pandanduyan, ang aton na Executive Director ang nangano na naton probably manging kaupod siya naton sa pagpalayag sa sining Lunes edisyon sang aton nga programa. O kamusta na ang aton nga mga viewers and listeners all over the Diocese of Bacolod, no? Don't forget to like and share sang aton iyang Facebook page and at the same time mag-comment karon sa comment section kay aton ina paggabasahon, no? I-type lamang ang DYAF 1143 CMN Bacolod na sa aton iya mga KF and of course we are on back on the air, no, sa sa aton nga programa, no. I-share lang, no, kung may aras ang gustong mamati sa radio, so pwede ka pamati, no, sa radio, although hindi mo na siya kakusog, no, unlike before sang aton nga signal, but ginatinguhaan naton, no, diri sa Diocese of Bacolod nga makabalik kita na ang aton iya nga normal nga signal, no, para makalabot sa inyo mga panimalay, no, ang aton iya nga pagpalayag. Mayong aga da, no, sa may bago, good morning da kanay Nanay Magding da, good morning, no, and at the same time, no, sa aton iyang mga viewers kag listeners man dira sa may Victorias, no, dira sa may relocation site, mayong agada kag subong man sa mga tagpalamati naton, no, dira iya sa may barangay Handumanan kanay nung Ronenda. Good morning, no, good morning man sa mga nagapangapi, no, mayong agagid. Thank you for joining us diri iya sa aton nga programa and of course dira sa may
Zone 12, no? Good morning da, no, sa aton iya nga mga listeners. Kag of course, no, sa aton iya mga listeners dira sa may Punta Taytay, no, kag barangay Sumag, no. Kag of course, no, kung pwede ka mo ka-message bala sa aton, no, particular na, no, sa signal sa aton iyang station, no, i-message nyo lang sa DYEF, no, kay para mabaluan naton kung makalabot kid man, no, ang signal dira sa inyo nga mga area. Nagkalot, nagkasakit. Okay, sige mga ka-EF, before kita, no, as usual, mag-proceed sa pila naton ka mga talakayan, makadto kita anay, no, mga ka-EF, sa aton iya Gospel Reading of the Day. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno sa kay San Mateo. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Nabatian ninyo ang ginsiling. Kung lukaton niya ang imo mata, lukata ang iya. Kag kung bingawon niya ang imong ipon, bingawa man ang iya. Pero karon nagasiling ako sa inyo, hindi kamo magtimalos sa mga nagabuhat sang malain sa inyo. Kung tampaon ka sa imo tuo nga guya, itaya man ang imo pihak nga guya sa iya. Kung isumbong ka sa korte sa tuyo, nga kuhaon niya ang imo bayo, ihatag sa iya bisan pa ang imo kunop. Kung piliton kaniya sa pagpasan sang iya karga sing 1 kilometro, pasan na ini sang 2 kilometro. Kung may nagapangayo sa imo, hatagi siya. Kung may maghulam sa imo, pahulama siya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Okay, sige mga ka-EF, no? Amuyad to ang aton iyang gospel, no? Subong nga adlaw, no, and at the same time mga ka-AF, no, ang aton iya gospel ti as usual, no, permi naton niyo batian, a tooth for a tooth, an eye for an eye, no, pero sa aton, no, particular na sa personal naton nga reflection sini mga ka-EF, no, nga si Jesus, no, bilang iya nga mga tumulo kita, ukon ako bilang iyang mga tumulo, no, ginaabandon naton, no, ang natural instinct sang retaliation nga ginatawag, or an eye for an eye, a tooth for a tooth. Dumduman ko nisang una mga ka-EF, no, may upod kita sa social action, may mga explanation, may explanation na actually particular na iya, no, sa mga kinaiya sang mga Romano, no, nga kung tampaon ka na sa piyak, kung tampaon ka, no, itaya mo ang piyak nga nawong, no. So ang digtugali sa una, no, sa mga Romano, kung magtampa sa baliskad, sa atong kita magtampa tapalad, no, ang gatupa. Pero sa una, ang mga kumbaga bala, ang may mga taas, no, nga posisyon sa syudad kag ginakilala, magtampa sila nila baliskad. Ang likod sang palad amuya ang ginatampa nila, no, kay kung magtampa ako, no, sang palad ni mga taplak sa tubangan tindog gapakanubo ka ukon naganubo ang imo status sa sosyudad, no. Amo na yung sa unang explanation, no, sang aton niya upod sa Caritas Bacolod Social Action. But anyway, no, mga ka-AF, isa lang diri permi, no, ang hambal, no, sa aton ebanghelyo, particular sa personal aton nga reflection, nga instead, no, nga maghimo kita, no, sa mag-respond kita sang sala, kay ginimuan kita sang sala, so mangin radical kita kag mangin proactive, no. Amo na nga dapat, no, ginahambal sa aton permi nga higugmaon naton ang aton nga isig katawo, no. Proactive but silingon mga ka-EF, no,
gina-challenge naton nga gina-break naton ang cycle of violence, and at the same time no ginabayluhan na ito sang grasya, generosity kag non-violence. Sa mga malagura, no, particular na experience na kon sa pagtrabaho sa may Caritas Bacolod Social Action, nakadamo kita sa na-experiencehan bala, no, particular na sa pila iya ka mga dialogue. Pero at the end, mga ka-EFT, naghumok man na, no, ang balatsagon. No, kay ang aton gani permi ginahambal kung magkadto kita sa area, kung may ara gin man sang kinagamo, hindi lang amo nimo, no. Permi ko ginahambal nga ti sa subong konsabto naton ina, no, sang violence man, no, particular na sa issue sang duta, and sometimes mapatay ang isa mo kaupod o mapatay ang isa mo kinabuligan, hindi naman makita ang inyo nga kadalagan. And in a long term, mga ka-EF, no, amo ni permingin hambal ko, no, in a long term or in the long run, no, makita bala sa kinabuligan naton ang bunga sang ilang gin pangabudayan, particular na sa struggle sang duta, no. So mo ni permi, no, ang isa naton kag gina-remind ko man sa akon nga kagalingon nga dapat, no, hindi kita mangin violente. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, ang oras naton alas 9:29. Before kita guro mag-proceed iya sa pila naton ka mga talakayan, kadto kita nay mga ka-AF, no, sa aton iya weather update paagi sa pag-asa, no. I-check naton, no, kay ti kahapon medyo mabulubas kog ang pag-ulan-ulan, no, digto sa amon sa dumanan pertik ang ulan digto, ti at least no nakapahuway-huway man, nakainom-inuman ang mga tanom, ti makita mo na, no, nga nagatulubo iya ang hilamon, no. Dali lang gid kay do gina-adjust ko pa ni. Okay, sige. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, June 15, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Yes po, nasa panahon pa rin naman po tayo ng tag-ulan, pero yung nararanasan po natin ngayon ay yung tinatawag po nating monsoon break, kung saan walang direktang epekto itong southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil panahon pa rin po tayo ng tag-ulan, asahan pa rin po natin yung mga posibilidad ng malalakas na pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 37 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin magiging maaliwalas din po ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, at Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Tingog sang Kubos.
Okay, sige mga ka-EF, to wala man sang bagyo nga napasulod no dari iya sa aton ti habagat lang gid no kay nagsugod na ang tig-ululan so muna nga halong gid kita permi kay ti maulan man siya baskog no pero after sina pero ti kapaang sang panahon no muna na experience naton kahapon no after sang pag-ulan puperti kapaang diyan pagkahapon no so muna ang ginapahalong gid kita iya mga ka-EF. At least nagaulan-ulan na sa nambalan naton pero ang masubo lang yati digto sa may Sarangani no digto sa parts ng General Santos bawgin baha pa iya ang aton digto nga mga kauturan. Tingog sang Tubos. Okay, sige mga ka-EF, tiyari kita na yun sa oil price update naton. Dumay-mayuman nga balita, no? Makabawi-bawi naman kita, no? Particular na sa oil price update naton, iya mga ka-EF, as of June 15, 2026. Tingog sang Tubos. Ang diesel naton mga ka-EF, may pagnubo ya, ginabanabana sang 4 pesos tub-tub 5 ka pesos. Lumayo nga balita ni. No? 4 to 5 pesos ang iganubo buwas nga adlaw. And at the same time, sa gasolina naton no may salapi no salapi mga ka-EF no ang iganubo and sa kerosene na banabana nga 2 tub-tub 3 ka pesos iya ang pagnubo. So mixed price at least ang diesel kasi nagligad do 4.50 ang isa kaya mong no so basi bala kabay pa no nga mas madako-dako ini kay may ara iya sang update no sa international scene mga ka-AF. So sige no mas okay mayo nga balita ini no particular na sa pagnubo iya kakabay pa no nga madugangan pagid ang pagnubo iya sang aton nga crude no con oil prices diri sa pungsod Pilipinas. Tingog sang Tubos. Pero sa gihapon ang inalantaw naton diri iya no ang pinaka kumbaga stable and at the same time masustain nato na ni kung ibalik no sa control sang gobyerno ang oil industry no paagi iya sa pagbasura no sang oil deregulation law and at the same time pagbuyback no sang Petron no para ang gobyerno may control gid kay pwede man lang mo no just like for example sang nagligad nagka-krisis kita sa presyo sang langis tungod sa giyera sa Middle East hinagpasaman gani no sang state of energy emergency and at the same time si DOE o Department of Energy siya man gani no ang tagda iya no sang presyohanay no instead nga ang mga oil companies no why not no nga directly no kana lang no ibasura ang oil deregulation law i-buyback ang Petron no para iya no may control ang gobyerno sa presyohanay sang langis diri sa pungsod sang Pilipinas kay kabalo naman kita no nga ang pagsaka sang presyo sang langis, hindi na kaya magamalubo ang pagsaka sang presyo sang langis, may domino effect ini sa mga basic goods and necessities nga aton iya kinahanglan. Nga walang komensyon sang pagnubo mga ka-EF, kay tungod kung magnubo, wala iya directly naga-effect o kung naga-epekto sa mga nagapanguna naton nga mga kinahanglanon. Tingog sang Tubos. Update naton mga ka-EF no kay i-check taman Bulkan Kanlaon no Bulkan Kanlaon mga ka-EF we bulo bisitahan man nato no kay ti may ara sang pulo iya kapag buga sang abo nga na record ang aton iya nga ahinsya sa gobyerno ukol ang Philbox mga ka-EF no may ara sang 19 ka volcanic earthquake no upod na ang pulo ka volcanic tremors nga nagalawig 2 tub-tub 3 ka minutos and at the same time so nakabuga siya sang 2,276 katonelada no sang sulfur dioxide kag may ara sa mga around 300 meters
ang ining kataason. So nagapabilin sa gyapon nga alert level number 2 si Bulkan Kanlaon. Tingog sang Kubos. Speaking of Bulkan Kanlaon mga ka-EF, ay good morning dagli sa mga viewers kag mga listeners naton dira iya sa may Barangay Araal, no? Sa ang grupo da sang Smalra, no? Sila ni Monique Iyabia kanay Helen da Iyabia, no? Kag sa ila mga kaupdanan, good morning. Tingog sang Kubos. Mga ka-EF, no, mahatag kita na isang pila iya ka mga pahanumdom. So after that, no, mabalik kita sa pila naton ka mga talakayan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan. Kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyo matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 4705-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Diyos ko. Kamuntik ko na siyang ip-abort. Ang ganda pala niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Tagbalay, mabatian, alas 10:30 sang aga, tubtub alas 12 sang ugto. Lunes, tubtub Biyernes. Ang ini nga programa ginadala sang Family and Life Commission nga ginapangunahan ni Tita Rose Tan. Nagatudlo ini bahin sa pamilya kag importansya sang kabuhi. Bantayan kada alas 10:30 sang aga, tubtub alas 12 sang ugto. Lunes, tubtub Biyernes, ang programa nga Tagbalay.
DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-AF, diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation, Philippine Standard Time, alas 9:35. Tingog sang Kubos. Good morning kay Bibing Banyuon dira iya sa may Dos Hermanas ang aton iyang volunteer sa Paris Social Action Committee kay Ipeda. Good morning kag of course kay Hari Pinida kag kay Mr. Ted Lopez, good morning. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, may ari gali noon, may na-pick up yung kita kahapon, kahapon gali nga adlaw, may ara gali no sang duwa kalinog dito iya sa may Calatrava, June 13 and June 14. Sang June 13 mga ka-AF, mga 2.8 kinyo, 2.8 iya magnitude, ang nabatyagan nga linog, dito sa may north west, sa may Calatrava. And at the same time, June 14, 2.7. Didigto man gyapon nga area sa may Calatrava. So, kung aton madumduman, ang Calatrava, do amuni mong, do amuni mga ka-EF ang area nga may ara balasang area dira nga permi ginalinugan, So that is why, isa sa ginapanugyan nga always, nga maghalong gid kita tanan-tanan kay ang earthquake actually o kunang linog hindi naton mapulong. Tingog sang Kubos. Now, update mga ka-AF, particular na digto iya sa may linog, nakakuha kita mga ka-AF, particular na sa Drumec report sang DSWD, nga kung saan ang linog nga 7.8 sa tung June 8 aga nga natabo nag-epekto sa around 96,614 ka mga pamilya or 432,999 ka mga individual nga nag-epekto iya sa 374 ka mga barangay sa Region 9, Region 10, Region 12 kag BARM area. Tingog sang Kubos. May ara man nga mga observation particular na sa ginatawag nga coastal uplift. Kung inyo makita, coastal uplift mga ka-EF, grabe kung magpaglinog ang dagat katahom-tahom actually dira sa may Magellan, sa may Sarangani tiyo mo niningguan mo na niyo kay tungod naghubas ang dagat katahom patani sinik na mo pa sa mga corals amo na ang iyang itsura kita nyo may mga isda pa nga very rare iya nga makita naton ti naghubas kag amo ini ang itsura niya. Ang explanation sini mga ka-EF, coastal uplift nga ginatawag. Nga butsilingon, nagsaka iya. Nagsaka, kumbaga nagsaka ang, nagnubo ang dagat, kag ang coastal area, nagsaka iya. So, amo ni mga ka-EF, ang pila ka mga explanation sang ato niya nga mga government officials. Tingog sang Kubos. Ang inisyang coastal uplift mga ka-EF kag coastal landslide na obserbahan between Barangay Burias and Pangyan, Gilan,
Sarangani, no? Ati amo ni, no, kanugon katahon tani iblang nga area, no, kay kadamo sa mga corals, ka-blue sang tubig, no, ti galing kay ti, of course, nature niya mga ka-EF, no, hindi naton mapunggan, no. But anyway, ang coastal uplift kabahin lang gyapon sa pilaya ka mga epekto sa sining 7.8 nga linog nga natabo sadtong Lunes nga adlaw, June 8. Tingog sang Tubos. Now, may mga area man, no, isa man ginalantaw naton, may mga area man actually, no, nga ginalantaw nga nagkalahugno, no, botsilingon mga ka-EF, no, grabe, no, particular na sa may Balut Island, no, kag iban pa nga mga barangays diri sa may Sarangani kag Soksargen, makita mo ang dagod-lagko nga mga litik, no, iban nga mga duta naghulugno, napadalom, no, may mga landslide nga nagkalatabo. So, ang ginalantaw diri, nga base may mga fault line sa sining nga mga area, but amo pa ni subong ang ginatun-an iya sang aton nga gobyerno. But anyway, ang isa ka explanation diri, mga ka-EF, ti amo ning liquefaction nga ginatawag, no? Ti maghambal ka gani liquefaction nga ginatawag matapos ang pagtayog, no? Matapos ang pagtayog, mga ka-EF, no, ang sa dalom sinabla, kundi do mga bato na siya kun mga limestone, nagakatunaw siya. Tingnog kung nagakatunaw siya, nagahugno ang duta. O kung nagapanaog, o kung nagakrak ang duta. No? So, mo ni, mga ka-EF, kay daw sa dalom sini, no, medyo ng mga limestone siya, kag sa idalom pagid sini may mga tubig, no, amo ni mga ka-EF, no, ang tawag nga liquefaction, ti hindi na taman ngala, no, kay ti sa dalom ta tubig gid man, pero depende sa mga areas, no, kung medyo madamo limestone sa dalom ang inyong mga areas, possible may liquefaction nga ginatawag after sang earthquake. But silingon mga kauturan, ti nagakatunaw, no, ang mga bato sa dalom iya, no, kag ti makita mo gani kung gisa may ara gani mga area dito nga nakita naton sa social media nga nagapuswak ang tubig. Ang dati nga farm nga wala sang tubig, subong ya may tubig na, no. So muna mga ka-EF ang ginatawag nga liquefaction. May araman nga mga area, no, nga nahugno gid ang duta, nagkalalitik, no, collapse ang duta, no, so muna tawag nga liquefaction. Tingog sang Tubos. Sige mga ka-EF, so sa aton sa opisina, no, kag sa Caritas Philippines, padayon kita gihapon nga nagapanawagan sa aton iya nga mga kauturan kutob sa sining malabutan, sa sining waragwagan, at the same time sa sining Facebook page sang Caritas Bacolod, no. Sa aton nga programa kag sang DYAF, padayon kita sa gihapon nga nagapanawagan sa mga tumuluo, no, nga bukas ang opisina naton, no, sa inyo iya nga mga donasyon. Well, in fact, sang nagligad nga Sunday, kahapon nga adlaw, June 14, ginapatigayon ang second kolekta. Kay ang second kolekta amo na itipuno naton, no, diri iya sa Caritas Bacolod Social Action, kag amo na ang ipadala naton, no, digto iya sa mga naapektuhan sa sining 7.8 nga linog sadtong Monday. And at the same time, mga ka-EF, no, isa sa ginaistoryahan sa humanitarian nga GC, no, kay may ara nga mga area, particular sa mga Balut Islands, kabudlay gani magkadto digto kay wala isla siya, no, isolated siya nga island. So usually ang ginagamit digto mga barko, no, kon iya sang Coast Guard bla nga mga sakyan pang dagat, kag amo ang ginakargahan sang mga relief goods. So muna subong ang ginapatigayon man sang Caritas Philippines kung paano iya makadabot sa pila ka mga isla digto sa may Soksargen kag digto sa may General Santos, no, nga kung sa diin para malabutan kag matagaan naton iya sang aton nga bulig.
Timog sang Kubos. Sa liwat mga ka-AF, bukas ang opisina sa Caritas Bacolod Social Action sa inyo iya nga mga bulig. And of course, tungod sa kalayo sang area, di gina-prefer naton nga mas better para hindi na kita mabudlayan kag mangin mahapos. And at the same time, kung ano ang ila kinahanglan, no, tugma gid bala sa ila nga mga kinahanglanon kay kung maghatag kita sang mga used clothing, medyo mabudlayan kita digto mga ka-AF sa pagtransport. Kung maghatag kita sa mga pagkaon, ang problema ta naman kung paano ipadala digto considering nga masyado kalayo no ining area iya sang Socsargen kag General Santos kag pila pa ka mga area sa Davao Region. So mas gina-prefer naton kung cash no ipadala na naton direkta digto kag sila na mismo no ang diocese mismo amuya ang mabakal sang ilang mga nagapanguna kag na-identified nga mga kinahanglanon sang mga kauturan naton nga napektuhan sa sining linog. Timog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, doliton kita no sa lokal naton anay nga balita no kay isang nagligad nga semana naka-cover kita no sang pag-serve liwat no sang furnish copy o sang copy sang complaint sang mga member o kon katapo sang Basiwa Employees Union na ika-second na ini nga gin-file nga complaint sa ombudsman. Now nag-file sila sa complaint kay tungod nga ang Basiwa wala sa gihapon wala nagtuman sang ila nga compromise agreement upod na sa mga empleyado nga kon sa diin may ara sang civil service division nga nagdaog kag bayaran na ang benepisyo kag sweldo sa sining 59 ka mga empleyado nga ginpahalin sadto anay sang Bacolod City Water District. Bunga iya sang joint venture agreement with Prime Water. So may mga empleyado ya nga gusto pa magserbisyo. Tiyo galing ang mga opisyalis sadto anay sang Basiwa nga ginapangunahan no chairman of the board Attorney Lorendo Dilag, Monadia Hardin, upod pa sang iban no, nga mga board of directors ay ginpahalin nila ya ining mga empleyado ti subong kadamo sila no jobless ang mga empleyado naton actually makonsidered ni sila nga mga government employees no kay ang Bacolod City Water District isa iya ka government owned and controlled corporation. So nag-file sang kaso. Pag-file sang kaso, daog sa civil service hasta sa national nga level. Timog sang Kubos. Pagdaog, nagsulod sa compromise agreement ang Basiwa. Pero galing lang until now. No? Nga supposed to be tani, I think January, no, pagatagaan na sila sang ila iyang mga compensation, sang ila nga mga sweldo. Wala iya ginatag sang Basiwa mga ka-AF. That is why nag-file sila sang kaso sa ombudsman. Batok sa mga katapo no sang Bacolod City Water District Board of Directors and at the same time sa General Manager. Ari bala mga ka-AF ang tingog no ipabati nato ng tingog ni Attorney Ray Gorgonio sa aton iya nga pag-interview. This one case, this is the second batch that file. Yung una na file na to, second batch ito ng mga work employees ma-file against sa mga board and the executive department management ng Basiwa for acts inimical to the interest of public service. That is a violation under the Administrative Code of 1997
for failure to fully implement the decision of the Civil Service Commission, which is executory. So, ikaduwa na itong i-file namin. Meron pang susunod ng mga batches na to-file. So, you expect na maraming of the lahat ng 59 employees are filing cases against the Board of Directors and the management of ASIWA for its failure to fully implement the decision. Yung mula nung inisyo ng Civil Service Commission hanggang sa ngayon, hindi pa sila nagpupunta. Meron pang pending case of indirect contempt, which is now before the Civil Service Commission, and in fact there was a resolution issued by the Civil Service Commission for them to explain in writing within 5 days from receipt of this order why should they not be cited for contempt for its failure to fully implement the decision. Ano ang matabo sa kaya si OICGM Soliva? Wala na. Continue palagyapon yung case sa iyo. Patuloy dahil he was the manager during the time when this act was committed. He failed to fully implement the decision. In fact, ginawa nila kaming pinaglaruan kumbaga dahil they negotiated with us, and after having negotiated, signed the compromise agreement, they refused to comply. Not only the compromise agreement but also the decision of the Civil Service Commission. That is why we have filed the case against him, still pending kahit nag-resign siya. Ano nga mga cases na attorney ang in-file sa Ombudsman? Is it criminal or administrative? Criminal case. Criminal It's a case. criminal case. So, kasama na rin dyan yung administrative case. Dahil public officer sila. So, there is a threefold liability of a public officer. One is criminal. Second is, yung criminal dyan is yung violation of the administrative code. Yun yung conduct prejudicial to the best interest of public service. Yun yung pinagpahal namin ng criminal case, plus violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And of course yung administrative dyan, yung failure to implement the decision. So may connected yan na penalty for this perpetual disqualification to hold any public office, be it appointee or elective post. Yung administrative aspect. Okay. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-IF, ang tingog no ni Attorney Ray Gorgonio, no, ang legal counsel sang 59 iya ka mga Basiwa Employees Union nga ginpang terminate and at the same time tinagdaog no sa Civil Service Commission. Tinagahulat-hulat na lang niyo no ang mga kauturan naton no nga matagaan iya sang ila compensation. Ang problema lang kay tingala kita nung natingala ining mga empleyado man nga hindi magbayad, nga hindi pagihatag sa ila ang ila iya nga nagakaigo nga mga sweldo kay ti ila man na no gambal galing Civil Service Commission nagdaog na sila kag ila iya nga ginhulat. Ika-second, may ara sang compromise agreement. Amo ning problema mong na. Isa ka problema diri mga ka-IF kay nagsulod ka pagid sa compromise agreement, meaning duwa na ang in-violate mo. Gin-violate mo ang mando sang Civil Service Commission and at the same time, gin-violate mo pagido no? Ang inyong akwan, compromise agreement. Compromise agreement, that is why ginfailan sila sang kaso. No, ining mga katapo sang Board of Directors sang Bacolod City Water District and at the same time ang ila nga General Manager. Tingog sang Kubos. Hambal gani sa isa ka empleyado dira no sang nagligad nga nag-upod sa rally no ti hindi man na ila kwarta no. Amo na siguro
nga hindi sila magbayad kay maski ano pa kadugay. Nga hindi babayaran kay kada adlaw nagapatak mo kada bulan kay hindi nagasweldo ining mga empleyado. Hindi sila magbayad kay hindi man sa bulsa nila magaling na nagbayad. Hindi nila kuhaon sa mga konsumidores gyapon. No, sa consumer sa gyapon nila kuhaon na muna nga nagasalig sila nga hindi magbayad. Pero I think mga ka-EF ngati ang ginhimo sa legal counsel sa mga 59 ka empleyado nga filean criminal and administrative case daw mo paniguro amo paniguro ang maka pressure sa ila para ihatag na ang nagakadapat kag nagakaigo sa mga empleyado nga ginpahalin nyo kag nagdaog iya sa Civil Service Commission. Kadugay-dugay na mo kung isabla ang ining kaso mga ka-EF kadumduman ko sa Attorney Dilag sang ginpatigayon naton nga dialogue hinon-anon iya diri sa may Vianney Hall tambal gid sila sa una mo nga maayo gid ang serbisyo nga igadala sang Prime Water kung magsulod kita sa joint venture agreement kay ma-invest mga ka-EF si Prime Water sang millions of pesos to improve sang ilang serbisyo sang tubig kay tiyambal nila wala sang ikapital si Basiwa. Here comes karon mga ka-EF na-prove sang amlig tubig nga hindi maayo kag wala sing pulos ang pagsulod sa joint venture agreement kay tungod ginabawi lang niya sang ginansya sang Prime Water nagbawi lang sa sang iya ginansya kag investment wala sang improvement non-revenue water pa lang wala na masulbar naggadabot 48%. Magambal ka 48% mga ka-EF. Halos tunga na. Halos tunga ang non-revenue water kag ina siya na makita man naton sa mga dalan bala nga usik lamang ang tubig. Makita mo sa dalan basta may mga basa-basa gani sigurado gina Prime Water na kag wala nila makayo. Kaya nung inagrehimo padayon lamang nga pagkuha iya sang ganansya. Okay, sa gusto takag sa hindi, magamit kita ang yapon tubig. Huwag kita mahimo. Maski ano pa nga quality of water ang ipagwa sa gripo ni Prime Water, wala kita gyapon sang mahimo. Ang mahimo na lang naton additional nga burden para sa mga consumers nga mabakal ka pa sang bottled water o kung processed water, maski ikilis mo sa imo tinigang, mabakal ka man sa gihapon. Kay ang nagatubod sa Basiwa, ginapanghugas na lang pinggan kag ginapaligo. Okay, sa gani hadlok ka. Hadlokan ka bala magkuan, manutbras. Kailangan siguraduhon mo gid anay nga ang baso mo patubdan mo gid sang tubig. Kay kung magdiretso ka sa gripo, base ang puswak bala, kape bala, kolor di kape bala, ti kabudlay mga ka-EF. So mo nang update particular na sa Basiwa sa dason naton bala nga pagpangalagad check naton mga ka-EF kay may ara sa ginpagwa naman mong nga resolution si Councilor June Gamboa particular naman niya sa Central Negros Electric Cooperative after the sale sang asset sang Seneco do wala gyapon ka report si Attorney Lapure kung ano na ang update particular na sa sale na ginatawag at ang 30% nga nabilin iya sang Central Negros Electric Cooperative kag kita nga mga member consumer na wala ka patigayon kag wala ka panawagan sang General Assembly. So itry ta na nga talakayon mga ka-EF sa dason iya naton nga pagpangalagad.
Before kita magkadto sa national kag international naton nga mga balita, mahatag kita anay isang pilaiya ka mga pahanumdum. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Today is Friday. Friday na naman. Friends, let us enjoy to the max. O sige na, makanta pa kita. Friends, Yo! kinakonsensya ako sa kanahimo ta. Sa nagligad nga semana, naagahan man kita sa happy-happy. Natura lang niya. Kahil luway na sa atong mga ginikanan mo. Isa pa, wala man sila makibalo sa atong ginahimo. Amo gani, nga mas natublag ako, kay sila nagabaka-baka. Pagkatapos, wala ko nagaseryoso sa akong pag-eskwela. Hindi ba nga dapat kita mas maging responsable kay ginasaligan kita? Korek ka dyan. Sa kada kahilwayan nga ginahatag sa aton, ini may kalakip na responsibilidad. Ang responsable sa mga magagmay nga butang, maging responsable man sa dalagko nga butang. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Simbahan sa Kahanginan, magawaragwag, alas 12:45 sang hapon hasta alas 2 sang hapon. Lunes to Biyernes, ginadala sa inyo ni Reverend Father Jonas Sumagaysay. Magapadayon sa pagtuytoy sa kahanginan. Upod kita, Simbahan sa Kahanginan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-AF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation, Philippine Standard Time, alas 10:02. Tingog sang Kubos. Good morning da, no? Sakay Melinda Arnaiz, no, kag of course kay Budik Ricafort, maayong aga. Subong man ano kay Lene Rojo, maayong aga, ano kay Ima Tumbos Dilatori, Fatima Naraso, kay Jane Gonzaga, good morning, no, Kukyo no ano Caruso, no, kay Flor Gaspar Baring, kag kay Marilo Islabra. Tingog sang Kubos. Thank you gid no sa pag-upod diri sa aton sa Facebook Live. Pwede ka mo comment no kay aton ni na karon pagkabasahon, particular na sa pila ka mga issue nga ginatalakay naton diri mga ka-AF. Tingog sang Kubos. Subong galing adlaw June 15 no kung dumduman naton sang June 15, 1991 no may ara iya sang paglupok sang bulkan, tiyan mo ni si Mount Pinatubo, lumalawig-lawig naman, no? June 15, 1991, no? Amo isang ang explanation diri mga ka-EF nga June 15, no? 1991, no? Kay ang hindi June 12, no? May ara ya sang mabaskog nga activity sang June 12. Pero sang ang June 15 gidya amo ang
na ginakabig nga pinaka no, paglupok sa sining Mount Pinatubo mga ka-AF. No? Naglabot sa 847 ang mga nagkalamatay sa sining iya paglupok sa bulkan kag may ara sang 200,000 ka mga pamilya ang apektado. Tingog sa Kubos. Okay, sige mga ka-AF, ano? So kadto kita, no, particular na sa aton sa national issue. No, akon sa diin, may ara gali sa paghahiwaton, no. May ara sang paghahiwaton nga special session. Tigaling kung mag-special session, of course, ang ma-preside diri mga ka-AF si Senate Pro Tempore Win Gatchalian. No, siya ni ang ma-preside. No? Now, according naman kay Senator Cayetano, hindi pwede, no, kay nagkuan ako no. Kumbaga ano pa ang term, nag-end na ang sesyon, no, sang Senado. Pero ini special session niya mga KF nga ginpatawag, no, sang grupo ni Senator Win Gatchalian. Now, sino ang ginalantaw kag ginatumod kun isang nagligad, no? Nag-attend si Senador Chis Escudero. May ginalantaw pagid, no, nga si sining special session mga ka-AF. May isa pagid ka senador nga magatambong sa sining special session. So, kung natawon kag isipon naton, magalabot na, no? Sa 13 iya kabilog ang mga senador nga ara o wala tamang ginakabig nga ara sa grupo ni Senator Win Gatchalian ukon magatambong iyan, no? Tawagan na magatambong sa sining special session mga ka-AF. Tingog sa Kubos. Now, ang ginatumod naton diri si Senador Joel Villanueva. Kay nagpagwa na sa sang pagpahayag, no, sa social media, no, sang iya pananawan, particular na kung ikaw isa ka senador, no, kag kung ginapkinahanglan ang imo presensya para sa pagserbisyo, no, dapat available ka. Yari ba pamatian naton ang pagpahayag ni Senador Joel Villanueva mga ka-AF. Magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Tingog sa Kubos. Batian nyo to mga ka-AF. We will be there. May music siniman. No? We will be there. No, kung kinahanglan. So, gina-expect na mga ka-AF nga si Senator Joel Villanueva na mag-attend, no, sa sining special session na at the same time. So, gina-project niya, no, nga mangin katapo siya sang majority block nga ginapangunahan mga ka-AF ni Senador Win Gatchalian. Tingog sa Kubos. Galing ang pamangkot diri kamusta na iya, no? Maga-proceed bala ang Senado, no? Particular na, no? Magka-proceed bala ang Senado particular na, no, sa impeachment hearing kiti ang kaso, no? Ara na iya sa Senate Court nga ginatawag mga ka-AF. Tingog sa Kubos. Kag sa pag-attend bala ni Senador Joel Villanueva, mauntat na nung inatawag nga Senate Leadership Impasse mga ka-AF, no? By providing sa pinaka-crucial, no, ika-13th nga boto halin para ma-formalize na ang pagpungko bilang Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Tingog sa Kubos. In the event a special session is called, we will fulfill
our sacred duty under our Constitution. Nati daw kanami man pamatian, no? Tingog sang kubos. Sige, prong iban, nagayuhom, no? Nagayuhom mga ka-EF dito ko knowing bla, no? Kay Senador Villanueva iya mga ka-EF. This is Senador Lacson, ambal niya, kaya man na, no? Kung may ginabuko gidman, si Senator Cayetano, kung may mga dirty tricks gidman siya, preparado man na. No, preparado man kono ang majority black nga ginapangunahan iya ni Senator Wen Gatchalian. Tingog sang kubos. Mo ini pagpahayag ni Senador Lacson mga ka-EF. At least, no, kung makuha na bala, no, ma-break na, no, ang deadlock sa Senado, makabalik na sila iya sa trabaho. No? Kaya trabaho iya nga mag-formulate, mag-legislate sang mga layi nga makabinipisyo sa aton. Amo niya ang trabaho sa isa ka senador. No? Hindi kaya kay kundi ento, no? Kundi ento si boss mo, no? Digto ka man, masunod-sunod. Tingog sang kubos. Okay, sige mga ka-EF, no, so muna, no, ang isa pinakanaming update, particular na sa international scene, mga ka-EF, so ginalantaw, no, nga magapermahanay na, no, ang United States of America kag ang Iran sang isa ka peace deal nga ginatawag. Tingog sang kubos. Suno sa kay Pakistano Prime Minister, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, no, nga ang peace deal between US and Iran has been reached and is now in place with a signing ceremony scheduled for Friday sa May, Switzerland. Tugaling hindi niya kuno ang ining signing, no, via via electronic. No, I don't know kung paano nila patugoy yun, no? Kaya pwede man lang namang, no? Kung may ara sang para sa for example, magamit ka sang Zoom, no, may pila ka seremony da kag magamit lang sa electronic signing, so pwede siya. Now, ang ini mga ka-EF nga bag-o nga development digto ya sa Middle East, at least, no, makapahagan-hagan sang tensyon, and at the same time makabalik naman, no, makagwa na ang mga barko nga nagadala sang crude oil sa mga nagkalain-lain nga pungsod para iprosesohon, no, for example diri sa pungsod Pilipinas, no, diri sa pungsod Pilipinas, at least, no, mga ka-EF, no, maganagan kag maganubo ang presyo sang langis. Tingog sang kubos. So amo ni mga ka-EF, kung madayon na ang ining peace deal, mga ka-EF, kung makita mo sa pila ka mga stock markets, no, pila ka mga presyohanay sang presyo sang langis sa world market, nagamat-amat man siya nubo, no. That is why kung matigayo na ini kag wala na sang matabo nga pag-ilinaway, no, at least makastabilize siya sang presyo, no, particular na yan speaking about diri sa pungsod Pilipinas. Pero may ara man nga mga experts nga nagahambal, hindi pa siya gilayon nga magbalik no kay pagsugod sa paglinaway diri iya sa sa aton sa pungsod Pilipinas. Kung di ko magsala, no, ara sa 50 tubtob 55 ang presyohanay sang langis. Ti subongo garin siya 78 to 85 pesos. Pero mabalaan ta na tomorrow, no, kay ang diesel may ginalantaw kita nga may pagnubo sang 4 tubtob 5 ka pisos, mga ka-EF. No, mangin favorable ini sa aton. Nga ma-stabilize ang presyo sang langis diri iya sa pungsod
Pilipinas. Pero galing lang mo nang hinambal naton. No? Ngati it will take around pinaka years, 10 years, 15 years sa reconstruct naman liwat sang mga nagkala-damage nga mga processing oil plant digto iya sa may Middle East. Tingog sang Kubos. Tiyan mo na yung pinakamayo nga update no kag sa liwat iya kita iya mga KF sa gihapon ginapanugyan naton no. Ginapanugyan naton mga KF no nga dapat ang gobyerno naton ang magauyat kag mga kontrol no sang oil industry diri sa pungsod Pilipinas. Tingog sang Kubos. Grabe nga mga speculation no ang balgan ni sang iban no. For the seventh time ikalima na blamong no nga naghahambal si US President Donald Trump nga bombahan yang Iran so padayon gyapon yang ginakancel no kag diri mo makita no sa aton iyang mga viewers ug listeners no dapat no kabalo kita mag-analyze sa sining sitwasyon kagimtangan nga ti propaganda war naman nimo no kung gahambal ang US nga nagdaog sa sagira pero sa matud-tuod lang perde no ang pungsod Estados Unidos sa giyera iya against sa Iran. Tingog sang Kubos. Ti mabuksan na ang Strait of Hormuz no kag makabiyahe na ang mga oil tanker. So good news no kag at least no para iya sa aton nga mga kauturan at least no mahagan-hagan iya ang ginabaga naton nga krisis dire sa pungsod Pilipinas. Tingog sang Kubos. Pangamuyuan naton no ang aton iya nga makauturan particular na digto sa may Sarangani no kag General Santos City kag sa mga naapektuhan mga KIF no sang linog no sa gihapon ang aton iya nga Caritas Bacolod social action nagapanuktok no sa inyo mga tagipusoon no kun may ara ka mo na sang sulusubra nga ihatag naton kag ukon ipadala naton sa mga naapektuhan sang linog. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, no? So, kahapos ang nagdigad gali, no? May pila iya kita ka meeting bala nga ginapatigayon, no? Tiinigi hapon mga ka-AF, no? Ang aton bala nga hilikoton sa Caritas Bacolod Social Action, padayon kita sa pagtukod iya, no? Sang Paris Social Action Committee o kon PISAC sa nagkalain-lain, no? Nga mga kasimbahanan, mga parokya, diri iya sa nasakpan sang Diocese of Bacolod no ginapabakod naton no ang aton iyang counterpart sa parish nga level kag sang nagdigad tidigto kita nagmeeting no sa kay Father Hubert no diri sa may natawag diri no diri sa may Luna Yulo bla no nga parokya no nga kon sa diin tinaka-meeting dito kung paano i-revive no pabakudon ang aton iyang Paris Social Action Committee paagi sa pag-provide sang pila ka mga trainings no kung capacity building nga maka-function ang aton nga Paris Social Action. At the same time, ginistoryahan naman naton no kay hindi lamang capacity building no naginistoryahan man naton kung paano makapatuhaw no sang ginakabig naton nga resource generation o kon livelihood program sa mga volunteer. Kiti ka budlay man nga mag-volunteer ka bala no wala sang resources. No nga maski mo-volunteer ka na ti imo pagyapon resources so ginahimo naton para hindi mabugatan no ang aton iya nga mga volunteer ginatingwa naton nga makatukod no sang livelihood projects para makasustain sa Paris Social Action Committee sa parokya at the same time no may ara man iya sang gina-income maski gulugag may lang amo na gina-mention gani naton permi nga hindi ni siya makatrespasser kun dira nimo kuhaon sa adlaw-adlaw nga tanan but maka pian-pian ini sa adlaw-adlaw iya nga pagpangabuhi.
Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-IF, si Senator ang balita pagigaliw sa national nga level, hindi na tuman. No? Si Senator Bato de la Rosa. Wow, no? No, ang grupo iyan ni Senator Bato de la Rosa, no? Ang balita nga nagwa mga ka-AF, no, tigon surrender ya, no? Ang 20 niya ka mga firearms nga lisensyado. Sa ato ni baluan ginpang-cancel ini mo, no? Ginpang-cancel ini mga ka-EF sang Philippine National Police ang iya nga mga lisensya sang iya nga armas. 20 pa lang ang nauli ho, no? 20 pa lang ang nauli iya mga ka-EF, no? Out of 117 license firearms ni Senador Bato de la Rosa. Tingog sang Kubos. Nakakuha man tayo sang balita gali iya mga ka-EF nga digto na sa Muerman sa may Calatrava may ara sang according sa source naton, according sa PNP, ginambush, no? Ang mobile force sang PNP digto nga naga-escort sa taga DILG. No, grabing norte, no? Halin sang encounter or sang may nagkalamatay, alleged encounter, no, sa Tubuso 19 kadto naman sa may Calatrava, no? Ti amo ning ginhambal naton permi mga ka-EF, no? Hindi ni siya madala sa pag-ilinaway. Madala ini siya sa pag-inistoryahan ay kay ang root cause sang problema sang insurgency diri sa pungsod Pilipinas. Ang root cause niya mga ka-EF, gutom kaimulon kag inustisya. Ti maski maubos mo pa na sila, kag I think mo na perme ang ginapalayag sang aton ya Armed Forces of the Philippines nga mga remnants lang but still padayon sa gihapon, no? Nga mabatian naton sa pila ka mga balita nga may ara sang inkwentro between sa aton iya government agent and New People's Army. Tingog sang Kubos. Kung amoy ni mga ka-EF, maski ang balaton mapapas pa, ang balagi sang una, no? Kung wala na si Juma Sison, no? Kung madakpan na si Frank Fernandez, kung mapatay na, no, ang pilaya ka mga lideres, di madula na ang insurgency problem. But the fact is, no, matingala ka nga kadamo sa gihapon sang mga nagabitbit sang armas. Matingala ka no nga kadamo sang nagabitbit sang armas. Tungod na sa gihapon ara nagaluntad ang inustisya, ara nagaluntad ang gutom kag kaimulon. Tingog sang Kubos. So monetani no ang pagaistoryahan. Amo ini ang pagatalakayon kung paano ini ma-address nga problema. Kay insurgency problem actually, madula man lang ni siya kung ma-address mo ang root cause sang problema. Tingog sang Kubos. May ara man nga nagaduso nga localized peace talks sa Busilingon. Kung diri ka sa Negros Island, ti dire lang istoryahan. Kung digto ka sa Panay, ti digto lang istoryahan. Pero ti mga ka-EF, no? Yeah, may mga national policy nga naga-influence sa aton local policy. Nga gintunaan sang inhustisya, gutom kag kaimulon. Tingog sang Kubos. Dapat comprehensive, no? National nga level upod na sa pila ka sa aton ya nga pag-legislate sang mga layi, just like for example, no, pag-address bala, no, pagpasaka sang sweldo sang mga mamumugon, no, living wage, no, pag-address sa pagsaka sang mga nagapanguna nga balaklon, pag-address sang kawadon
sang duta. So muna ang pila ka maginalantaw nga problema. No? And at the same time, mga kauturan, isa kay himplo bala. No? Diri sa Negros Occidental, ginaistoryahan na kung sino ang mapungko nga madason nga gobernador. Tingog sang Kubos. Ginaistoryahan na lang ya. Sa pila ka mga partido, tiway niya ga eleksyon. Wala na niya ga eleksyon, mga ka-EF, sumubala amo bala na, no? Amo bala ina ang matudtuod nga demokrasya. Tingog sang Kubos. Nga ti subong, no? Kay natapos na ang inyo nga termino, ti amo naman grupo ang papungkoo namon na, no? Mapili naman kami sa amon nga grupo, damo na nabalaya, na wala na ginapaagi sa eleksyon. So may problema, no? May problema mga ka-EF, no? Kay partikular na sa election diri sa pungsod Pilipinas, kung wala ka kwarta, wala ka partido, no? Hindi ka, maski ano mo pa ka-qualified, maski ano mo pa kaangayan sa pwesto, hindi ka magadaog. Kay nga ang kwarta, ang influensya, kagang partido, amo iya ang nagadikta kung sino ang papungkoon. Meaning mga ka-EF, sa madugay na nga practice diri sa pungsod Pilipinas kag Negros Occidental, tiyan mo ni ang nagakatabo sa aton. No? Sa gihapon, wala masulbar ang pila ka mga mayor nga problema nga ginatunaan sang insurhensiya. Tingog sang Kubos. Amo nang fact, no? Kag amo na ang matudtuod nga gakalatabo iya mga ka-EF. Tingog sang Kubos. Sa liwat, no? Ang oras naton alas 10:26, no? Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, no, napagwa isang statement of solidarity and appeal for prayers and assistance para sa mga biktima sang linog digto sa may Sarangani, and at the same time General Santos and Davao Region. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, good morning, no? Good morning mga ka-EF, no? Sa aton iyang mga viewers and listeners, particular na dira sa may Barangay Estado, no? Dira sa may Estado Victorias, mayong agada, no? Thank you gid, no, sa pag-upod diri iya sa aton nga programa. Tingog sang Kubos. Sige mga ka-EF, oras naton alas 10:27, no, wala na kita sang oras no, diri iya sa aton nga programa, no, sa liwat, no, bukas ang opisina sang Caritas Bacolod Social Action Foundation sa pagbaton, no, sang inyo iya nga bulig nga ipadala naton digto sa may Sarangani, no, sa may General Santos, and at the same time mga ka-EF, no, sa pila iya ka mga naapektuhan sang linog. Tingog sang Kubos. Good morning kay Marilo Islarba, kay Roneta Salmoren Diharo, no, kay Ima Tumbos de la Torre, no, Fatima Naraso, kay Merlinda Arnaiz, good morning man, no, kag kay Jane Gonzaga. Sige mga ka-EF, no, wala na kita sang oras diri sa aton nga programa upod sa bugos katapuan sang DYAF 1143 CMN Bacolod, kagupod sa bugos sa katapuan sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Sa gihapon, ini ang inyo alagad
Raymond Panlanduyan nga nagasiling kabay pa ang Dios sang paghidait, pagigugma kagustisya, magaluntad sa aton tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.